Two ways kung paano gawin tong gear icon na to sa Adobe Illustrator. Let's go! Alright, so andito tayo ngayon sa Adobe Illustrator at ipapakita ko sa inyo ang two ways para i-recreate itong gear icon na to gamit ang repeat at ang star tool. Okay, so unahin muna natin yung repeat. So, ang una natin gagawin ay gagawa tayo ng parang gantong pattern. So, kuha ka muna ng parang square or medyo pa-rectangle ng konti. Tapos, select mo parehas yung select mo itong nasa right side muna or left side gusto mo. Then, iusog mo siya ng konti. And ito naman, so, gamitin mo lang yung direct selection tool. Tapos, tansyahin mo na lang. Yan. Then, pag okay na sa'yo, so ito na yung gagamitin natin para makapag-create tayo ng pattern. Punta ka na ngayon sa object. Tapos, punta ka sa repeat. And then, piliin mo yung radial para pabilog. Yan. Tapos, pag radial ka na, hanapin mo to, yung bilog na to, yung may white sa gitna. And then, lakayan mo ng konti. I-adjust mo para makuha natin yung same style. Adjust mo na pa ganyan. Tapos, nasa sa'yo na yun kung gusto mong dagdagan yung kanyang mga gears instances. Yan. Pero okay na siguro sa akin yung kanina yung may space. Then, pag nagawa mo na yan, kuha ka kayo ng circle. Tapos, yan, lagay mo sa gitna. Or lakayan mo ng konti. Depende sa'yo. Then, select mo parehas. Tapos, align natin. Center, vertical align center. Tapos, syempre, lalagyan natin ang butas sa gitna. Parang donut. Copy mo to. And then, paste in front. Pag na-paste in front mo na, kita mo ng konti. Depende na sa'yo kung gaano kaliit. And then, gawin mong white. O kaya, pwede mong butasin. Select mo parehas yung dalawang bilog. Tapos, pathfinder minus front. And then, make compound shape. Expand. Okay na yan. Butas na siya. Okay? So, yan yung first method. Ito naman yung pangalawang way. Ang gagawin naman natin is itong style na to. Yung medyo rounded yung kanyang mga edges. Kasi ito medyo ano siya, patusok na yan. So, ang gagamitin natin ngayon ay ang star tool. Okay, so punta ka ngayon dito sa tools. Kasama ng mga iba't ibang shapes. So, pagbaba mo dyan, meron dyan yung star tool. Then, pag ginawa mo yan is, ang pinaka-default niya is star talaga. Ngayon, pwede mo itong i-edit real time, no? Habang naka-hold ka. So, click and drag mo lang ang mouse mo, tapos hold mo yung shift para makapag-create ka ng perfect star. Pero ang gagawin natin ngayon is yung parang anong tinatawag, badge ata yun, parang ganun. So, kung gusto mo dagdagan yung mga rays niya or yung mga tusok-tusok, pindutin mo lang yung up, yung keyboard. Ayan. Pero may edit pa natin ito mamaya. Ayan, kung gaano karami yung gusto mong rays. Then, kung gusto mo i-adjust yung kung gaano siya, kanipis or kakapal yung tusok, hold mo lang yung control, tapos click and drag. Ayan. Ayan siya. Then, pag nirelease mo na yung left click mo, pwede mo pa ulit ma-edit yan, no? So, tatry na natin gawin to. Depende na sa'yo kung gaano karami yung tusok. Ito, pwede mo pa rin i-edit. Dati kasi hindi mo pwedeng i-edit to. Pwede ka magdagdag, pwede ka magbawas. Then, kung gusto mo i-adjust yung kanyang tusok, pwede mong gawing rounded or pwede mong gawing mas patusok. No? Gagawin natin medyo pandak kasi puputulin natin to eh. Tapos, ito na, gagawin na natin rounded yung kanyang mga edges, mga tusok-tusok na yan. Dito lang yan. Makikita nyo, ito yung paloob na yan, magiging rounded na yan. Yung tinatawag na live corner widget tool. Okay? So, once na nagawa mo na yan, so, adjust pa natin ng konti yung tusok. Ngayon, kung nagawa mo ng ganito, pwede ka na kumuha ulit ng bilog. Tapos, tansyahin mo kung saan gustong putulin. Kasi puputulin natin to eh. Para magkaroon ng ganitong matigas na effect. Kailangan natin ulit i-center. Sa align center, horizontal and vertical. Then, adjust mo na lang. Tapos, select mo parehas and then minus front. Or pwedeng ang gamitin mo na lang ay yung pwede may control Y para makita mo kung ano yung magiging output. So, mas madali pa lang gamitin dito ay yung intersect, no? Pero depende kasi kung ano yung nasa ibabaw, no? Pero ito, pwede natin i-try yung intersect. Ayan. So, nakuha na natin yung style nito. Mas marami nga lang yung kanyang rays. Pero, ganun din yun. Same process. Depende na lang sa inyo kung gaano karami yung rays na gusto nyong ilagay. Then, yan. Kailangan natin lagyan ulit ng circle sa gitna para magmukha talaga siyang gear. Yan. Tapos, syempre, center mo ulit. Align, horizontal, at vertical align. Okay? Then, kung gusto mo pa lagyan ng bilog dyan sa gitna, pwede rin naman.
Okay. Alright, so yun lang naman para sa video na yan. Sana may natutunan kayo, no guys? Comment nyo na rin dyan sa baba kung ano yung method na mas effective para sa inyo. At kung mas may alam kayo na mas mabilis na method at mas madali, share nyo naman sa amin guys. Alright? Alam nyo naman kasi ang Illustrator guys ay nagke-create ng mga mararaming tools at options para tayo ay mag-create ng mga shapes at mga graphics na yan. Kaya minsan nakakalito rin, no? Kung gusto nyo supportahan ng aming mga book, ayan, nandyan sa shopee.ph/monkeyc, aming mga t-shirt. Like, comment, shares, and subscribe. Thank you for watching. Follow for more graphic design tips.